Kaugnay po sa pagkasawi ng isang menor de edad sa Tondo, Maynila dahil sa paputok at iba pang paghahanda para sa bagong taon. Makakapanayan po natin si Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, Mamaris, isang mapagpalat kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Una po sa lahat, nakausap niyo na po ba yung grupo ng mga lalaking nag-iwan ng paputok sa Tondo, Maynila? Nagpunta na ba sila dyan? Mamaris, nakikipag-coordinate na tayo dito. Meron na nga tayo katulad na nabanggit kanina. Meron na tayong mga person of interest dito. At titignan natin doon sa process ng pag-iimbestiga kung meron silang magiging criminal liability dito. At sa ngayon, ongoing pa natin yung ating pag-iimbestiga dyan. At hinihintay nga natin para magbigay ng kanilang salaysay itong mga taong mga nabanggit. Pero base sa paunang investigasyon, posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Mamaris, titignan po natin doon sa course ng investigation kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Lalo pa na 'di ba may mga kumbaga parang tamang proseso ng pagtatapon pala ng mga paputok, ano? Mukhang hindi informed kasi ang marami nating mga kababayan kaugnay nito. Sir, ano bang gagawin natin sa mga ganyan? Tama kayo, Ma'am Maris. Meron po talaga tayong protocol tungkol dyan sa mga pag-dispose na yan. Lahat po ng makukolekt at makukuha nating mga illegal firecrackers, ipunin po ito at iti-turn over po natin ito sa Regional Civil Security Unit ng NCRPO. Katulong po natin dito yung EOD. At yung process po niya na maghanap po sila ng safe place para po i-dispose yan through burning. Ganun po ang ginagawa dyan. Base po ito sa IRR po ng Memorandum Circular po ng PNP. Sa batas po ba, nakasaad doon kapag halimbawa hindi mo itinapon ng tama, meron po bang provision sa batas natin na gano'n? Lalo na dahil sa nangyaring ito, may namatay at merong ngayon nasa ospital pa rin, naka-confine. Mamaris, titignan po natin lahat yan. At kung meron po nga tayo, katulad na nabanggit ko, kung meron po tayo makikita na kapabayaan, pananagutin po natin yung mga responsabling individual na ito. Maiba naman po tayo ng konti, no? Kasi sa Divisoria, lantaran po yung pagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Ano po ba ang mga hakbang dito ng MPD? Alam naman natin na yung MPD, pag pupunta tayo dyan sa Divisoria, nagbabantay din naman po. Pero may nakakalusot pa rin. Tama po kayo dyan, Mamaris. Nakita po talaga natin ng Divisor, napakarami po talagang taong pumupunta dyan. Naitala po natin dyan, mahigit 2 milyon nakaraang taon. At tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dito po sa campaign natin sa mga illegal na paputok. Kung saan po, sa ngayon po, meron na po tayong 6 na na-aresto dyan. At sabi nga rin, kulang-kulang 1 milyon na po yung mga nakumpiska natin na mga illegal na paputok. At tuloy-tuloy po natin ginagawa to. At hindi lamang po yung ating monitoring doon sa conventional type, kundi meron din po tayo mga tinatawag na cyber patrolling po para doon naman po sa nagbibenta online. At panawagan na rin po ito sa ating mga kababayan na hindi po tumatalima dito po sa ating mga tagubilid. Meron po kayong kakaharaping paglabag sa batas at maaari po kayong magmulta at makulong dito. So para po malinaw doon sa mga nagpupuslit pa rin at nagtatangka pa rin magbenta ng mga illegal na paputok, kapag nahuli niyo po sila, ay talagang on the spot pwede niyong kumpiskahin yung mga illegal na paputok na yan at pwede niyo silang arestuhin agad-agad? Yes, Ma'am Marie, totoo po yun. Sabi nga natin, meron po nakasaad dito po sa PD 7183 natin kung saan nga po, pag nahuli po natin itong mga ipinagbabawal na paputok sa kanila, pwede na po natin kumpiskahin ito at arestuhin po natin yung mga nagbibenta, gumagamit at nagdi-distribute po nito. Kumusta naman po yung paghahanda po natin para sa pagsalubong sa bagong taon at saan-saan po magbabantay mga pulis? Dahil sa ngayon po, kahit may mga designated areas para sa fireworks display, mukhang marami pa rin mga nakakalusot ng mga kabataan na nagpapaputok kung saan-saan. Hello, Major Ma'am. Ines. Hello, Yes, Ma'am go Maris, ahead. nawala lang yung audio. Opo, kumusta po yung paghahanda natin para sa pagsalubong sa bagong taon? Dahil lalo na maraming mga kabataan, nagpupuslit pa rin kung saan-saan nagpapaputok kahit may designated areas na for fireworks display. Ma'am Maris, pasensya ka na, medyo nawala lang po yung audio. Pwede pong pakiulit yung tanong. Opo, ngayon po naririnig niyo po ako? Yes po, opo. Kumusta po yung paghahanda natin sa pagsalubong sa bagong taon? Lalo na, syempre may mga designated areas lang po for fireworks display.
Ma'am Maris, may nilatag na po tayong security preparation dyan kung saan nag-start po ito noong December 16 hanggang January 6 po ito, 2026. Kung saan po mahigit kumulang 2,000 MPD personnel po ang ginagamit natin para bantayan natin yung mga places of convergence dito sa Maynila. Kung saan po makikita po natin, pati po yung ating mga office personnel, ginagamit na po natin para magkaroon po sila ng patrol duty. Dagdag po nating persa para po mabantayan natin yung ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Diyan po sa Divisoria, nakita po natin napakarami po talagang mga taong pumupunta, yung mga mamimili po dyan. At bukod po dun sa mga naka-uniform personnel, may ginagamit din po tayo ng mga tinatawag nating sekreta, kung saan ito po yung mga naka-plain cloth na ibiniblend din po natin sa dami ng mga tao dyan para mas ma-monitor po natin yung ating pagbabanday sa ating mga kababayan. At hindi lamang po yun, gumagamit po tayo ng drone para mas makita po natin yung ating mga kababayan dyan. At siyempre po nananawagan tayo mamari sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay mamay mapapansin na kayo nahinalang individual, base po sa mga kilos at galaw nito, i-report nyo po agad sa inyong otoridad. Alright, maraming salamat po. MPD Spokesperson Police Major Philip Ines sa inyo pong panahon and all the best po, lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Good luck po. Yes po ma'am, magandang umaga po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.